Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nitong Miyerkules, hinikayat ng Department of Health o DOH ang publiko na matutunan ang Cardiopulmonary Resuscitation o CPR. Ito'y para maging first responder sa oras ng emergency. Kasabay ng National CPR Day, isinaad ni DOH spokesperson Albert Domingo na ang CPR ay nag-uugnay sa pagitan ng buhay at pagkamatay tuwing may magaganap na cardiac arrest dahil ang administrasyon nito ay nagiging sanhi ng muling pagtibok ng puso. Dagdag pa niya, ang DOH ay nag-aalok ng Basic Life Support Didactic e-course na maaaring ma-access ng sinumang may internet connection. Ayon naman kay American Heart Association Regional Faculty Vicente de Lima Jr., bawat Pilipino ay maaaring matuto ng CPR sa pamamagitan ng mga establishment training kiosk sa mga strategic areas tulad ng mga paaralan at mga lokal na pamahalaan. Samantala, dinepensahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang PWD ramp sa bagong tayo na PhilAm station ng EDSA busway matapos ang naging pag-viral nito dahil sa di umano'y sentimiento ng mga netizen na masyado itong matarik para sa may mga kapansanan. Tayo'y makibalita kay Daniza Lopez. Sa naging pag-viral ng Persons with Disability o PWD ramp sa bagong bukas na PhilAm station sa EDSA busway ay ipinabatid ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko na ang dahilan sa likod ng hindi perpekto na disenyo nito ay ang height restriction na mayroon sa Metro Rail Transit o MRT. Kung kaya't ganoon na lamang ang naging resulta kung saan hindi ito naging pantay sa footbridge. Payag ng MMDA, bagamat hindi perpekto ang naging disenyo nito, ay malaki pa rin umano ang tulong ng PWD ramp para sa mga may kapansanan, buntis at senior citizens. Inalmahan naman ito ng ilang netizens kung saan masyado raw itong matarik at hindi PWD friendly. Depensa naman ng MMDA, hindi ito masyadong matarik kung titingnan at maglalagay ito ng mga kawani ng ahensya sa istasyon para alalayan ang mga PWD sakaling mahirapan sa nasabing rampa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, sa isang operasyon na isinagawa nitong kamakailan lang sa Barangay Exiban, Labo, Camarines Norte, ay nadiskubre ng mga operating troop ng 16th at 85th Infantry Battalion ng 2nd Infantry Division at kanilang mga police counterparts ang 5 drum ng mga pampasabog at 21 piraso ng detonating cord. Pinuri ng pamunaan ng Army ang mga nasabing troopers para sa kanilang agarang pagkadiskubre ng mga nasabing pampasabog na materyales na kakailanganin para sa pagbuo ng mga improvised explosive devices na pumigil sa Communist Terrorist Group mula sa balak nitong pag-atake sa lokal na komunidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM isinasapinal na ang kaniyang talumpati para sa paparating na SONA. DOH hinikayat ang publiko na pag-aralan ang CPR. Senator Win Gatchalian, isinawalat ang posibleng paggamit ni suspended Mayor Go ng Chinese passport para makalabas ng bansa. Kongreso nanawagan kay Harry Roque at ibang personalidad na dumalo sa pagdinig ng Pogo. MMDA aminadong hindi perpekto ang disenyo ng viral PWD ramp sa PhilAm station. Netizens umalma. Mga otoridad nadiskubre ang 5 drum ng CTG explosives sa Camarines Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, isinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang talumpati para sa nalalapit na SONA. Ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, personal na isinusulat ng Pangulo ang kanyang iuulat sa bayan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na tututok ang kanyang SONA sa kondisyon ng ekonomiya ng bansa, kampanya ng administrasyon sa kriminalidad at iligal na droga at ang pagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Samantala, habang hindi pa naaaresto si suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo, posible umano siyang makalabas ng bansa gamit ang Chinese passport niya. Alamin ang detalye sa aking ulat. Matatandaang lumabas sa investigasyon ng National Bureau of Investigation na nagmatch ang fingerprints ni suspended Mayor Alice Guo at isang Guo Hangping na isang Chinese national. Kaya naman questionable na sa Senado ang katauhan ng suspendidong alkalde. Bukod pa ito sa mga irregularidad na natuklasan sa birth certificate ni Guo na prinuseso gamit ang late registration. Habang isinisilbi ang inilabas na arrest order ng Senado laban kay Guo, isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian ang posibilidad na umalis ito ng bansa. Aniya maaaring gamitin ni Guo ang Chinese passport para makaalis ng bansa. Isa lamang umano ito sa maraming paraan upang makalabas ng Pilipinas si Guo. Ngunit ayon naman sa Bureau of Immigration, walang Guo Huaping na lumabas ng bansa. Nakaalerto umano ang BI sa mga pantalan at paliparan at madaling matutunton ang suspendidong alkalde. Samantala, matatanda ang isiniwalat ni Attorney Stephen David na kumpiyansa siyang nasa Pilipinas pa si Guo. Pinag-iisipan na din umano ni Guo na sumuko, ngunit baka sa July 29 na lamang dahil ito ang susunod na araw ng kanyang pagdinig sa Senado. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang pagdinig sa Kongreso ukol sa mga krimeng nasasangkot sa Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO, ipinanawagan ang mga personalidad na sangkot dito. Napag-alaman sa pagpupulong na kabilang sa krimen ay ang human trafficking, fraud, karahasan, maging ang money laundering. Kung kaya't pinatatawag sa susunod na investigasyon sina Harry Roque, Catherine Ong, Dennis Cunanan at iba pang personalidad na sangkot sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM isinasapinal na ang kaniyang talumpati para sa paparating na SONA. DOH hinikayat ang publiko na pag-aralan ang CPR. Senator Win Gatchalian isiniwalat ang posibleng paggamit ni suspended Mayor Guo ng Chinese passport para makalabas ng bansa. Kongreso nanawagan kay Harry Roque at ibang personalidad na dumalo sa pagdinig ng POGO. MMDA aminadong hindi perpekto ang disenyo ng viral PWD ramp sa Philam Station. Netizens umalma. Mga otoridad nadiskubre ang 5 drum ng CTG explosives sa Camarines Norte. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Iginiit ni Vice Presidente Sara Duterte na hindi biro ang kanyang pahayag sa pagtalaga sa kanyang sarili bilang designated survivor sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, ito ang unang beses na kanyang nasaksihan na laging tinatanong ang Vice Presidente kung dadalo sa ganap ng Pangulo. Marami umanong hindi nakakuha ng kanyang interpretasyon sa kanyang sinabi.
Paglilinaw pa niya, hindi ito banta at lalong hindi rin umano ito isang bomb threat. Apat na hapon, yan ang mga puganteng inaresto ng Bureau of Immigration dahil sa patong-patong na krimen kamakailan. Para sa buong detalye tunghayan, ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nauna nang inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 3 puganteng Hapon dahil sa kanilang kasong kinasasangkutan sa bansang Japan. Ayon sa ulat ni BI Fugitive Search Unit Chief Rendell C., ang 3 Hapon ay inaresto sa Parañaque City at kinilala bilang sina Ueda Koji, Kiyohara Jun at Suzuki Seiji. Ang mga nasabing arestado ay wanted sa bansang Japan dahil sa kanilang paglabag ng Japanese Penal Code bunsod ng fraud. Habang ang isa namang arestado ay si Aoi Ikeda na inaresto sa Ninoy Aquino International Airport. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tancinco, ang mga arestado ay nagkasala sa kasong pangbibihag, confinement, extortion at telecom fraud syndicate na nakabase sa Cambodia. Agad namang pinatawan ng deportasyon ang mga pugante at kabilang na sa mga dayuhang hindi na maaaring bumalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na isa umanong fake news ang kumakalat na babala sa text message kung saan naglalaman ito ng isang link. Paalala ng PNP-ACG, huwag pindutin ang nasabing link dahil maaaring scam ito at kunin ang personal nilang mga impormasyon. Patuloy din ang paalala ng ahensya na tumutok sa opisyal na communication channels ng gobyerno para sa mga lehitimong balita. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PBBM isinasapinal na ang kaniyang talumpati para sa paparating na SONA. DOH hinikayat ang publiko na pag-aralan ang CPR. Senator Win Gatchalian, isinawalat ang posibleng paggamit ni suspended Mayor Go ng Chinese passport para makalabas ng bansa. Kongreso nanawagan kay Harry Roque at ibang personalidad na dumalo sa pagdinig ng Pogo. MMDA aminadong hindi perpekto ang disenyo ng viral PWD ramp sa Philam Station. Netizens umalma. Mga otoridad nadiskubre ang 5 drum ng CTG explosives sa Camarines Norte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.